moving on with our next topic, which is the HTML table. Kapag ang mga content na ilalagay natin sa ating pages, sa ating web pages is structured, diyan na yung time na nangangailangan ng row and columns. So, yan na yung time na kailangan natin gumamit ng table element or table tag. Kung titignan natin dito sa ating mga example, so makikita natin kung ano yung mga possible use cases o possible na application ng isang table tag. Kung paano natin siya mabubuo is later on malalaman natin. So, tignan natin ito. Mga simple example. But mapapansin natin kung ganitong data yung gusto nating i-display, so we can utilize the table tag. Ayan. Ayan. So, it's up sa atin. Kung nakikita natin na dapat is i-display natin using the table tag yung ating or in tabular form yung ating data, so gagamit tayo ng table tag for that cases. Ayan. Diba? So, yung mga yan yung mga possible way na pwede nating paggamitan ng table tag. Dito naman, so kapag sa mga dashboard at sa mga admin side, makikita natin na palaging nandyan si table. Ayan. But dito sa mga example nila, ito. So, depende kung paano natin gustong gamitin si table. O depende dun sa mga data na gusto nating gawin. Ayan. So, yan ay mga content na ginawa using the table element. Tulad ng sinabi ko kanina, if yung mga data na gusto nating i-display sa ating website o sa ating web pages is structured and made up of rows and column, gagamit tayo ng table. Ayan. So, dito, simpleng data lang. Mayroon tayong person, yung name nila, and then age, and then i-display lang natin yan. And we can also utilize, kung gusto natin gumawa ng timetable, so, pwede ding maging ganito yung form ng ating table element. So, in this video, I will discuss yung mga composition o yung mga elements na gagamitin natin together with the table tag, which is we have the table cell using the TD, table row, which is using the TR, the table headers using the TH, and caption, lagyan lang natin ang title, yung ating table. And then for the additional table structure is we can use the T-head, T-foot, and then T-body. And also additional attribute na pwede natin gamitin so that we can manipulate or we can combine different cells sa ating column and rows using the call span or row span attribute. So let's dive in doon sa demonstration kung paano natin siya gamitin. So, pagka-open natin ng ating Visual Studio Code, of course, we need to create muna yung ating HTML file. So, for this case, open lang ako. And then, dito sa demo. And then, dito. So, select ko lang yan. I already have several folders dito, no? But, i-delete ko yan. And then, focus lang tayo doon sa iba. So, close all muna. And then, delete ko lahat ng laman. Ayan. So, dito sa ating Explorer, so, kikita ko ng isang HTML file. Pangalanan natin siya na index.html. Then, type lang natin HTML and then select natin yung HTML5.
so that mayroon na tayong basic structure ng isang HTML file. So, ang tag na kailangan nating unang gamitin so that makapag-start tayong gumawa ng table is of course using the table tag. Ayan. And then, lahat ng content ng ating table, of course, na sa pagitan ng opening and closing tag ng table. In short, dito natin lahat ilalagay ng ating table content. Ayan. Ang una natin kailangan, balikan natin yung presentation natin is we have the cell using the TD, but of course sa isang table, kung babalikan natin ito, kaya ang tinatawag nating row is itong horizontal na to. And ang tinatawag nating column is ito. Makakabuo tayo ng row and column kung magko-combine tayo ng mga cell. So, ito yung tinatawag nating cell. Ayan. Yan yung mga cell. And then, sabi kanina, we can create table cells o table data using the TD tag. And then, we can create table row using the TR tag. Ayan. So, balikan natin yung ating table. So, una, kung gusto kong gumawa ng first column ay first row na to, so kailangan ko munang gumawa ng TR o table row. Ayan. And then, kapag chinek natin yung output natin, sa case na to, ayan. And then, ayan. So, wala pa tayong makikita na kahit na anong output. Although mayaw na tayo nilagay na element inside our table. Kapag in-inspect natin yan, makikita natin, nag-i-exist na sila. But wala pa tayong makita dahil wala pang laman yung ating TR. Okay? And then next is, kailangan natin gumawa ng cell para may makita na tayo using the TD. Tignan niyo yung mabuti. Ando natin. Gawa ng table. Ayan. And then gawa ng row. Yung isang row mo na yan, nandyan nakalagay yung iyong TD. Yung iyong table data. And then, next, dito sa pagitan ng ating table data, dito natin ilalagay yung gusto nating i-display na content. Okay? Ayan. So, in this case, I see person. So, ilalagay natin person. So, dito may isa na tayong table cell. Si person. Kung gusto pa nating magdagdag ng another column, ito na yung tinatawag nating column, mabubuo na natin siya. Mag-a-add lang tayo ng another TD sa loob ng row na yun. Okay? And then, nilalagay natin is age. Kung mapapansin natin, ayan na yung ating mga cells. Makakabuo na tayo ng column kapag pinagpatong-patong natin yung ating mga table data. Okay? And then next, kung gusto pa nating mag-add, so, enter lang natin TD, and then for example is gender. So, dito, meron na tayong isang row, and then tatlong column ng data. Okay? Kung gusto nating mag-add ng another table row, so, click lang natin dito sa closing tag. Ito. Sa closing tag ng ating first row, enter natin, and then, add tayo ng another table row. Ayan. And then, next is, ilalagay natin yung mga data na gusto nating ilagay using the TD. Ayan. So, Ana, and then, enter natin, TD ulit. Siya ay 18, and then, TD
siya ay female. Ayan. So, ito yung second row natin. Ito naman yung column natin. Ayan. And then, kung gusto pa ulit nating mag-add, add lang ulit tayo ng another row. And then, TD, lagay natin is 1, 19, and then, siya ay male. So, makikita natin dito, we have another row of data. Okay? And then, column ulit ito. So, ulit-ulit lang. And then, next is, kung gusto nating maglagay ng table header. So, gagamitin natin si TH. Ayun. Si TH. Short for the table header. Kung titignan natin, ito. So, itong person, age, and gender natin dapat ay siya ay pwede nating i-consider as the table header. So, pwede nating gamitin specifically yung TH tag. So, ang gagawin lang natin is palitan ko yung TD ng TH. Ayan. TD ng TH. And then, TH. Kapag na-load natin yung ating output, mapapansin natin na automatically, by default kapag gumamit tayo ng TH, naka-bold na yung ating table header. Diba? So, instead of using the TD, which is pwede, and then, lagyan pa natin ng style na font, weight, bold, para lang ma-achieve natin yung ganon, na naka-bold siya, we can use instead the table header, which is yun naman yung purpose niya. Not only to just i-mark up natin ng tama. Ayan. So, we have the table header. Next is caption. So, kung gusto nating lagyan ng title yung ating table, so we can use the caption for additional accessibility ng table. We can use the caption. So, gagamitin natin si caption right after ng ating opening tag ni table. Okay? Hindi mo siya ilalagay kung saan-saan, but right after the opening tag ng ating table. Ayan. So, for example is members personal data of students. Ayan. And then, i-load natin, automatic na sa upper part yung ating caption by default. So, ito yung ating caption. Ayan. And then, ito yung ating table. So, yan yung gamit ni caption. Right after the opening tag, ilalagay ninyo si caption. Next is, we have the additional table structure so that when para mas mapadali natin yung paglalagay natin ng style and pag-layout natin doon sa ating tables, we can use the T-head, T-foot, and T-body. So, si T-head, of course, yung sa header, si T-foot ay yung sa footer, and then si body ay yung sa mismong content. Paano natin yan gamitin? So, for example, ayusin natin ito. Ayan. So, ilagay lang natin T-head. And then, yung part ng table na gusto nating maging header is ilagay natin sa loob ng T-head. In this case, ito. Ayan. So, paste lang natin sa loob. So, ito yung opening tag, ito yung closing tag, nasa loob niya lang yung yung row nung data o nung table na gusto nating gawing header, which is ito. So, sa loob ng T-head, maglalagay ka pa din naman ng row. Gagamitin mo yung normal, yung TH, person, and then,
enter ka, TH, yung age, and then, enter ka, yung TH, para naman sa kanya. Yan. So, additional structure lang to. Then, later on, kapag gusto nating i-style yung ating table, is mas magiging madali na sa part natin. Although, hindi siya required na gamitin. And the next is, we can, after the closing tag ng T-head, tignan nyo ha, closing tag ng T-head, we can use the T-body. Ayan. So, yung T-body, dyan naman natin nilalagay yung content, which is ito. Ayan, and then paste natin. Walang mababago dun sa output natin. Kasi, ulitin ko lang, just additional structure doon sa table natin. And then next, after the T-body is the T-foot. No? Kung ano man yung gusto nating ilagay sa footer is ilagay natin. But for example, yung nakalagay sa head is ilalagay ko din sa footer. Yan, TR lang ako. And then, TH, person, closing tag tayo, TH, age, and then, TH, gender. So, pwede yan. Yung nakalagay dun sa ating head, nilagay din natin dun sa footer natin. But it's up dun sa requirements ng data o sa pinapagawa sa atin kung ano yung mga value na ilalagay natin sa part ng T-foot at ng T-header. Next, we have the call span and then the row span. There are cases na kakailanganin nating mag-combine ng 2 cell doon sa ating table. Okay? Hanap tayo ng sample coming from the ito. Tignan natin. So, ito. Kapag tinignan natin yung table na ito, yung isang cell natin is naka-merge. 4 na raw yung katumbas niya sa iba. Diba? 4 na raw yung katumbas niya sa iba. Ito namang si dwarf planet, 2 column naman yung katumbas niya. Ito din si terrestrial planet, 2 column din yung katumbas niya dito sa mga ito. So, yan yung time na kakailanganin natin si call span at si row span attribute. For example, ito. Gusto nating dagdagan yung ating data. Ito ay gagawin nating first name and then gagawin nating add tayo ng another TH for the last name. Ano. Ang pwede natin gawin ay name na lang and then may 2 tayong cell sa ating data na separate yung last name and then yung first name. Ito. So, si Ana, ang kanyang apelyido ay Di Jose. And then si Juan, ang kanyang apelyido ay anong apelyido ni Juan? Santos. Ayan. So, kapag na-reload natin yan, tignan natin. So, nagulo yung ating table. Kasi nga, yung content natin ay may 4 na column. Yung first name, yung last name, yung kanyang age, and then yung kanyang gender.
While yung ating header is tatatlo lang. We only have the name, the age, and then the gender. Ang gusto natin ngayong gawin, gusto ko si first name at si last name, dapat sakop na yan ni name. Okay? Diyan natin gagamitin ngayon si call span. So, si call span is gagamitin natin. Ayan, call span. And then, ilan yung cell na magiging katumbas ng name natin. In this cases, 2 cell yung kanyang sasakupin. So, ilalagay natin dito is 2. Kapag na-load natin yan, ayan. So, umayos na yung structure ng ating table kasi nga, yung name natin, 2 cell yung katumbas niya based dito sa call span attribute. Kapag nilagyan natin yan ng style, makikita natin yan. So, lagay tayo dito. Style. Yan. And then, table, tr, td, and then th. Lahat sila lagyan natin ng style. And then, lagyan natin sila ng border na 1px solid. Ayan. Kapag binalik natin siya sa kanina, ganito yung itsura ng ating table. Tinanggal ko yung call span. Ayan. Ganyan yung magiging structure niya. Makita nyo? So, deformed siya o hindi pantay dahil walang header si female at male. Kasi nga, tatatlo lang yung header na ginawa natin. Nung ginamitan natin ng call span, and in-specify natin ng 2, dahil itong dalawa na dapat na to, yan, ay pasok kay name. Hindi pa? Pasok kay name. So, ginawa natin call span 2. Ayan. And then, ito pa, yung ating footer is ganun din. So, ang gagawin natin, punta tayo dun sa footer natin, kay person, and then, gawin natin call span 2. And then, load natin. Ayun. So, maayos na yung ating table. And then, another one. So, for example, nag-add tayo ng another data. Dito tayo, after D ni Ana. Ilagay natin dito ay TR ulit tayo. Yan. And then, TD. Ilagay naman natin si Mika. Okay. TD. And then, ang apelyido niya ay De Los Reyes. And then, TD ulit tayo. Female. Yan. And then, ang next natin gagawin ay and then, kulang pa pala tayo. Kulang tayo ng age. So, siya ay 20. Reload natin. Na yan. So, dahil gusto nating i-apply si row span. Okay? I-apply natin si row span dito sa part ni female. So, ang gagawin natin, gusto natin i-combine na lang ito. Si female, isa na lang, and then ang sakop niya ay si Ana at si Mika. So, pwede natin gamitan yan ngayon ng row span. So, paano natin gagamitin si row span? Dito sa part ng first female natin, sa first row, pwede na nating lagyan yan ng row span. And then, specify natin, 2 row yung kanyang sasakupin. So, gusto natin kasi na ganito. And then, kapag na-reload natin yan, nagkagulo. Ibig sabihin, 2 na yung sinakop ni female, tapos naglagay pa ako ng female dito sa second row. So, ibig sabihin, kung 2 na ang sakop niya to, sakop niya na din itong second
How? Ang gagawin natin, tatanggalin na natin ito. Kapag na-load nyo yan, ayan. So, dalawang how naman yung sinakop niya. Yun yung gamit ni how span. Okay? So, additional attribute, we have the how span and then the call span.